Kita ninyo? Pero tingnan ninyo, sino ho ang madalas mamigay ng ayuda? Sino hong nag-iikot? Sino ang, sa totoo lang, mas nakikita ko pa ang pagmumukha ni Romualdez sa telebisyon kaysa kay Marcos. Sa 2028 talaga dapat tayo nakatingin. At maniwala kayo sa hindi. Ang piniprepare ng mga Marcos ay walang iba kung hindi ito si Tambi. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pero sigurado akong lalaban 100%, 200, 300% si Romualdez. He is really preparing. He is, isipin nyo ito ha, kahit nga ho yung mga vlogger na di umano binayaran, di ba yung mga umaamin na di umano binayaran, walang ibang ginawa sila kung hindi purihin si Romualdez. Hindi nga nila pinupuri si Marcos eh. Pinagtatanggol nila. Tama. Pinagtatanggol nila si Marcos. Pero never nilang pinuri. Pero si Romualdez, kaliwat kanan ng pagpuri nila. Doon, makikita mo na itong si Romualdez ang talagang kumokontrol ng lahat. Siya ang may diskarte sa siraan si VP Sara Duterte. Lahat nagsimula. SMNI, sino ho ang tumarget? Ang kamera. Nagiho yan. Sa tingin ninyo yung mga galaw ngayon sa Davao, yung gusto nilang magmukhang magulo ang mga Duterte, magulo ang Davao, masira ang pangalan ng Duterte sa international community. Sa tingin ninyo, galaw ho yan ng ni Marcos? Hindi ho. Wala na. Sabi ko nga sa inyo, baka nagsha-champagne na lang yun eh. Hindi, ako feeling ko, tumatawa lang yung mga yun. Yung mag-asawa na yun, sige lang. Banatan nyo lang kami. Kami lang ng kami banatan ninyo. Para mabaling dito sa kabila. Mawala dito kay ano. Ito kasi ang culprit talaga eh. Ito ho, maniwala ko kayo sa akin. Makapo. Hindi ako magkakamali. Maniwala kayo sa 2028, iyan ang matinding makakalaban. At hindi ho biro yan ha. Baka akala ninyo pera will not do anything sa Pilipinas. Naku po. Pag ang pera na ang kumalat, pag ang propaganda na kumalat, di ba? Pansinin nyo. Malaki yung pangyayari. Hindi ako, wag ko kayo maniwala sa akin. Basta ito, pagdating ng panahon, makikita ninyo, ang talagang nagkokontrol ng lahat, walang iba kung hindi ito si Tambi. Lahat yan, galaw yan. Kaya nga ito mga, mantakin mo, ito dito ka magtataka eh, yung mga bayarang vlogger, yung mga tae vlogger dyan, yung mga bangag vlogger, nakita kayong pumuri kay Marcos? Hindi, pilit pa nga eh. Pero, mayat maya, pinupuri si Romualdez. Hindi kayo nagtataka doon? Doon pa lang, ang laking ano na eh, ang laking, obvious naman yan. Dati naman, di nyo pinupuri yan. Pero ngayon, grabe, todo-todo kayo. Yung isa pang ang rapper dyan, yung maitim, yung kamukha ni J. Guevara. Hindi, totoo, yung kamukha ni J. Guevara. Nalabas din ng gilagid. Di ba? Grabe makapuri kay Romualdez. Natatawa ako doon. Sabi ko, tanginan to. Kailan mo pa naging ano yan? Kailan mo pa naging trabaho yan? Grabe. Sabi, ito, obvious na. Ito pa yung umamin. Umamin na nabayaran siya. Rebecca, maraming salamat po. Maniwala ko kayo sa akin. Hindi sa ano eh. Kasi alam mo, kahit anong bira natin, magaling magpaawa ang mga Marcos eh. Ito, walang biro ito ah. Iyan ang isang bagay na master ni BBM. Yung mukhang kawawa. Ewan ko ba? Hindi. Tingnan nyo pagmumukha niya. Di ba? Tingnan nyo pagmumukha niya. Di ba mukhang nakakaawa? Parang lagi, inaapi nyo ko, kawawa ako. Samantawa ako. Di ba? Kaya nga ako hindi ko na inaano yan. Wala eh. Wala tayong makukuha dyan eh. Wala. Pero doon sa isa, smile pa lang nung isa, ang sarap ng ano eh. Pag ngumiti yung isa,
Ganyan yan eh. Ang laki-laki. Alam mong merong balak eh. Tuloy natin to. 5 pala ang net satisfaction rating ng Speaker of the House matapos na bilyon-bilyong ayuda ang ipamigay, matapos ang napakadaming epal na ginawa na para magagaling sa bulsa niya ang mga pinamimigay na dahil nga po may mga mukha niya, no? Yung mga sako ng bigas, yung mga grocery bags, at pati na yung mga... Kaya nga magtataka kayo eh, mukha niya eh. Hindi nga pangalan ng presidente. Diyan pa lang kita mo na kagad eh. Grabing ka pa naman ang mukha nito. Hindi kasi ako nga, maintindihan ko pa kung sakasakaling nandun yung Her Excellence. Ay, His Excellence pala. Sorry. His Excellence. Kala ko kasi yung presidente yung asawa eh. His Excellence, di ba? Bongbong Marcos, tapos DSWD mamimigay. That's understandable. You know why? Kasi presidente siya at ng DSWD nasa ilalim niya. Tama, mali? Di ba? Mas maintindihan mo pa, pero ngayon kakaiba talaga. Dun sa mga pinamamahagian nila, ay grabe ho, talagang tama si tama si Basti. Ang lalaki ng mga pagmumukha niyan. Ang laki na nga ng mukha. Ang laking tao na nga, laki pa sa tarpaulin. Buti nga ngayon medyo lumiit pa eh. Parang si Mar Rojas. Oo, ganun talaga. Kasi nga, pumupormanate. Lagi niyong tatandaan yan. Ha? Lagi niyong tatandaan. Yung presidente, isa lang ang intention yan. Isa lang ang nasa utak at ang goal ng isang presidente. Ha? Hindi ko si Pangulong Duterte, pero itong mga nakaraang presidente. At saka itong si Marcos. Isa lang ang goal niyan. Alam niyo kung anong goal niyan? Hindi sila masipa. Hindi sila matanggal. Yun lang sa kanila eh. Matapos lang nila yung term nila, yun lang ang success nila, yun ang goal nila eh. Matapos yung term nila at hindi sila makudita. Yun ang goal nila. Pero, yung mga amuyong, katulad ni Pinoy, sino amuyong niya? Si Mar Rojas. Di ba si Mar Rojas? Ever since, siya na ang talagang nagkayod ng yelo. Lahat ginawa na eh, di ba? Para pumapel sa media. Kita nyo, ganun na ganun din si Tambi. Alam nyo, ang walang ganyan, actually meron pala pero nasa oposisyon. Pero ang walang ganyan sa administrasyon, si Pangulong Duterte, may nakita kayo sa administrasyon ni Pangulong Duterte na nag-epal-epal para tumakbong presidente? Wala. Nakita nyo? Wala, di ba? Wala nga tumakbo eh. Wala nga tumakbo eh. Sino lang ang tumakbo? At nag-epal-epal. Si Robredo. Tama, mali. Yun lang ang nag-epal-epal, nag-ingay-ingay. Nagpakalat ng fake news. Tapos yung pala, tatakbong presidente. Kunwari, deny din. Isipin nyo, yung lagi nilang script. Wala pa yan sa isip ko, ang focus ko, trabaho. Di ba? Lagi namang ganyan eh. Wala pa yan sa isip ko, ang focus ko, trabaho. Tapos pagdating ng eleksyon, ayun, tumakbong presidente. Ano ba sagot ni Romualdez? Wala din sa focus niya yun. Basta siya nagtatrabaho. Yun eh, di ba? Anyari. Asahan nyo, maniwala kayo sa hindi. 2028, yan, si Tambi ang mangunguna. Yan ang ikakampanya ni Marcos. Yan ho talaga. That's the true. Ako mga kababayan, yan ho ang dapat nating bantayan. Hindi ho si Marcos na binabantayan natin. Wala na yan eh. Tapos na yan, di na mauulit yan. Ayuda na pinupuntahan niya kapag namimigay ng ayuda. At kahit pa nga tumakbo, hindi na mananalo yun eh. Katingin ninyo sa estado ngayon, mananalo yan? Nanalo lang yan dahil kay BP Sara Duterte. Ngayon wala na si BP, hindi mananalo yan kung kahit pa tumakbo yan, na hindi naman pwede. Pero kahit tumakbo pa yan. Ang posible pa talaga malinlang ng taong bayan, ang etong si Romualdez. Kasi, alam mo, hindi biro yung paglabas niya ng pera. Hindi biro yung araw-araw. Kasi, ang dami nagme-message sa akin eh. Ang dami nagme-message sa akin yung mga picture ni Romualdez doon sa lugar na to. Nagpunta sa amin dito si Tambi, nagpunta sa amin si Tambi dito, nagpunta sa amin si Tambi dito, nagpunta dito, ganito, ganito, ganyan, ganyan.
Nagpunta sa amin, namimigay. Araw-araw ganun ang ginagawa niya. Sa lahat ng probinsya. Sa tingin ninyo, hindi malang epekto yun sa mga, pasensya na po sa mga mahihirap nating kababayan. Alam mo naman na mahihirap nating kababayan minsan. Basta maabutan mo, medyo, sino yung nagbigay sa amin? Yun na kaagad ang nasa isip. Di ba? Yun na kaagad ang nasa isip. Although, marami pa rin naman sa kababayan nating ang tumatanggap lang dahil, hindi, tumatanggap lang pero hindi naman boboto.